Kung matagal ka nang sumusubaybay dito sa mundo ng crypto, siguradong narinig mo na ang mga matitinding conspiracy theory tungkol kay XRP. Mula po sa mga usaping hawak daw ng gobyerno ang kanilang mga coin hanggang sa balitang magiging opisyal na bangko na raw itong si Ripple sa Amerika. Ngayon ay unti-unti na raw itong nangyayari sa totoong buhay. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pinakabagong galaw ni Ripple, ang kumpanya po sa likod ni XRP, at kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ang mga dating pinagtatawanan po nating haka-haka ay unti-unti nang nagkakatotoo. Kaya pag-usapan din natin kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay umpisahan po natin sa kung bakit sinasabing nagkakatotoo na ang mga conspiracy theory tungkol kay XRP. Ayon po kay Ginoong Eduardo Farina, isang kilalang XRP advocate at founder ng Alpha Alliance Academy, ang mga dating tinatawag lang na conspiracy theory tungkol kay XRP ay isa-isa na raw lumalabas sa realidad o nagkakatotoo na. Isa na rito ang matagal nang pinapangarap ng XRP community kung saan ay ang application ni Ripple para maging isang US national bank. Dati ay imposible ito. Isang crypto company na maging legit na bangko sa Amerika. Ngunit ngayon ay kumpirmado na sapagkat nag-apply na si Ripple para sa Federal Bank Charter at nakontent po natin yan kanina. Kung ma-aprobahan ito, magiging opisyal na bangko itong si Ripple sa ilalim ng US law at hindi lang basta bangko kundi isang institution na maaring hawakan ng mas mahigpit at direkta ng gobyerno. Kasama na ang oversight ng Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Ngayon ay ano po ang RLUSD at bakit naman po ito mahalaga? Ayan, para po ito sa mga baguhan pa lamang rito at hindi nakakakilala dito kay RLUSD. Kasama po sa layunin ni Ripple ang patatagin ang kanilang sariling stablecoin na tinatawag na RLUSD. Ang RLUSD ay inalaunch po noong December 2024 at sa kabila po ng pagiging bago nito, ito na raw ang ika-9 na pinakamalaking stablecoin sa buong mundo kung saan ay meron po itong market cap na nasa $470 million. Sabi pa nga ng isa sa kanilang executive na si Rhys Merrick, umaabot daw sa $10 billion kada araw ang volume transaction gamit si RLUSD. Bagamat may mga nagdududa sa bilang na ito dahil mas mababa ang market cap nito, hindi rin maitatanggi na dumarami ang gumagamit o users na nagtitiwala kay RLUSD. Isa pang mahalagang detalye ay hinihiling ni Ripple na magkaroon ng tinatawag na master account sa Federal Reserve sa pamamagitan po ng kanilang subsidiary na Standard Custody. Kung makukuha po nila ito, magkakaroon po sila ng access sa direct holding ng RLUSD reserves sa mismong Fed. Isang pribilehiyo na kakaunti lang ang meron kahit sa mga traditional na bangko. Ngayon ay paano po napalakas ng mga bagong hakbang na ito ang dating mga haka-haka tungkol kay XRP? Ayan, the XRP escrow theories resurface. Ayan, dito na pumapasok ang kontrobersyal ngunit interesting na balita. Si Ginoong Farina na isa ring maagang supporter ni XRP ay matagal nang may haka-haka tungkol po sa tinatawag ditong XRP escrow. Ayon sa kanya, posible raw na noon pang 2020, tahimik na nakuha or kinontrol ng US Treasury ang malaking bahagi ng escrowed XRP. Ayon po sa teoryang ito, ang mga institution gaya po ng Bank of International Settlements or BIS, International Monetary Fund or IMF at mismong US Treasury ay may lihim na kasunduan kay Ripple para sa mga internal operations kabilang na ang pagbuo ng reserve assets. At dahil ang SEC case laban kay Ripple ay nagsimula rin noong taong 2020,
may mga naniniwalang posibleng konektado ang mga pangyayaring ito sa mas malawak na plano, kung saan na isang bagay na hindi po basta-basta inilalantad sa publiko. Ngayon ay sino nga ba ang tunay na may-ari ng escrowed XRP? Ang tanong ngayon, si Ripple pa ba ang may control sa natitirang 37 billion XRP na naka-escrow? Ayon po kay Ginong Farina, baka hindi na. Hindi ito makikita sa on-chain data, pero base raw sa kanyang obserbasyon at mga kilos ng gobyerno at malalaking institution, parang hindi na si Ripple ang may hawak sa lahat ng ito. Kung totoo po ito, baka nga may mas malalim na papel si XRP sa hinaharap ng global finance. Isang bagay na matagal nang inaasahan ng kanilang community. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang ibig sabihin ng the opportunity will be over. Yan. Isa po sa mga matitinding pahayag ni Farina ay ito, the opportunity will be over. Ayon sa kanya, darating daw ang panahon na isisiwalat na ni Ripple ang buong katotohanan tungkol sa escrowed XRP. At kapag dumating po ang araw na ito, tapos na raw ang pagkakataon para makabili o makapag-ipon pa ng XRP sa murang halaga. Ang dating pinagtatawanan na conspiracy theory ay isa na raw ngayong unfolding history. Kumbaga, sa pelikula, nasa climax na tayo ng kwento. Ang tanong, kasali ka ba sa mga bida o isa ka sa mga tumatawa lang noon? At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Una po sa lahat, kung totoo ang mga teoryang ito at maging isang lehitimong bangko itong si Ripple, magiging napakalaki po ng tiwala ng mga institution kay XRP. Ang presyong minsang iniwan ng market ay posibleng umangat po ng todo. Pangalawa, ang RLUSD ay maaring maging isa sa mga pinakamatatag na stablecoins sa mundo, lalo na kung hawak ng Federal Reserve ang kanilang reserves. Ibig pong sabihin ay mas ligtas at mas madaling pagkatiwalaan ito kumpara sa ibang stablecoin projects. Pangatlo, kung may tunay ngang mga backdoor deal at saka global coordination na nangyayari sa likod ng Ripple, dapat maging alerto ang mga Pilipino. Baka isang araw ang XRP ay maging bahagi na ng global digital financial system at ang mga maagang sumakay gaya natin ay maagang makikinabang. Maaga pong makikinabang. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, kahit may halong teorya at espekulasyon ang mga usapin na ito, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga facts. Ang bank charter application, ang RLUSD, at ang pakikipag-ugnayan sa Federal Reserve, lahat ng ito ay tunay at opisyal na galaw ni Ripple. Hindi ito basta usapang Twitter lang, kundi mga hakbang na kayang baguhin ang direksyon ng crypto industry. Para sa akin, kung may hawak ka na XRP ngayon, baka dapat mo na itong bantayang mabuti. At kung wala pa, baka ito na ang tamang panahon para pag-isipan mo kung gusto mong maging parte ng kasaysayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.